Samantala, balikan po natin sina Dr. Froilan Calilong ng USC Political Science and Grad School Faculty at si Ginoong Eric Daniel de Torres ng UE Department of Political Science. Yung pinag-uusapan natin kanina, galing tayo dun sa mga artista na parang yun yung tinatanong natin kanila. Pero after that, diniscuss po natin yung impeachment. Pwede na ba nating puntahan yung impeachment? Kasi diniscuss na yan ni Edson. Pinakita niya sa atin yung mga possible make-up ng Senate pagpasok po nitong mga bagong senador. Ano po yung inyong nakikita? Kasi hindi naman siya makapagbigay ng analysis. No? Paano kaya ang tatakbuhin ang make-up nitong ating magiging impeachment court? Dr. Froy. Oo. Well, the way I see it, since we will only have 23 senators, no, so very important talaga yung itong ginagawa natin ngayon. I feel this is very important. Pero sa tingin ko kasi rito, no, yung nilagay dito sa admin block, I think the composition of this may still change. No, I believe Tito Soto and Panfilo Lacson, being seasoned politicians, they will not, sabihin na natin, hindi talaga yan lilinya ng maigi doon sa alyansa. No? Like I said, the alyansa was just a ticket created for these elections. But then again, it's a different thing kapag nandun na talaga sila sa Senado. So, being seasoned politicians, I think they will, try to toe the line quite well. Same thing with Chis Escudero. Sa tingin ko, medyo maninimba lang din siya, no? At titingnan din niya kung ano yung magiging dynamics dito sa impeachment. So, the way I see it, ito yung mga nakikita ko na maaring mabago dito sa current composition na ginagawa natin ngayon. Eric, sir. Ako, I would like to give emphasis kay SP Chis Escudero. I think na he's really a wild card. Considering na kung mapapansin natin, hindi siya nagpatinag sa pressure na ituloy yung impeachment na, teka muna pagkatapos. So, alam mo na, binabalanse or, for lack of a better term, naninimbang. Pangalawa, dadami yung swing votes kung yun ang tamang term na gagamitin natin because lahat ng mga yan maaapektuhan by 2028 dahil magre-re-electionist. At nakita nila yung lakas ng nangyari ng endorsement ni VP Sara and at the same time, the Mindanao block votes. Okay. So malamang, kung sa malamang talagang dadami yan and try to feel the public perception. Correct. So yung binabanggit mo na try to feel the public perception will again depend kung gaano katindi ang ilalabas nilang mga ebidensya. Kung talaga bang shocking ba ito, kung talaga bang ito ay makakapagbigay ng impluensya sa kaisipan ng marami tungkol nga dito sa kakaharaping kaso. But again, yan po naman, paparating pa lamang sa 20th Congress, no? So, July ang binabanggit dito. So, depende rin sa mga posibleng mangyari, dito sa mga ilang pang mga pagdinig kung meron man. Tama po. Kasi hindi pa daw tapos yung sinasabi ng Good Government Committee, etc. No? So, sa ngayon, ang lahat ay magiging depende sa pwede pang mangyari. Is that correct, no? Yes. Go ahead. Froy? Balikan ko lang itong ating lineup. I would like to argue also na baka itong mga Cayetanos, being traditional allies with the Dutertes, they may also pwedeng pumunta rin sila dito. Remember, Alan Peter was the running mate also of the former Alan president. Peter will run for re-election in 2028. That's right. Most likely, no? Kasi nga nakakaisang term pa lang siya ang bilang niya ngayon kasi nga hindi siya nakatakbo nung last na eleksyon. So, again, depende yan sa magiging kilos, galaw at presentasyon ng prosecution sa July. Kung matutuloy, kasi nga sabi ni Tito Sen kanina, baka may mag-question dahil may binabanggit siyang dalawang prejudicial question, no? Kung tuloy-tuloy ba ito hanggang next Congress o dapat maputol ito and you file another impeachment complaint? Parang ganon. There are three scenarios na nakikita ko, Manong Ted. No? Una is, kung between now hanggang 2028, yung effect na desisyonan si former President Rodrigo Duterte, that would steer the emotion of the people. So, may weight yan. Two, kung technicalin, kasi beyond the legal question, it's really political na mas makabubuti ba na ma-impeach si VP Sara? That would steer again the emotion. Yes, at mas maging pabor pa
doon sa kung sino man. At assuming na ma-impeach siya at hindi na siya makabalik sa any Position. government office, yung bubunutin nilang next Duterte would most likely ascend by 2028. So lahat yan, ito yung mga scenarios Okay. na on my end, nakikita ko na talagang very delicate na kasi nakikita natin upak ng upak at mas ang nagbe-benefit niyan, nakakakuha ng more sympathy. On the other hand, baka mas magkaroon ng momentum yung mga non-aligned na nagbabangayan between Marcoses and Dutertes na nakita natin with the rise of former Senator, now Senator-elect Kiko and Bang Aquino. Well, anyway, mga kapatid, and hope, pardon us, pero ito nga po kasi mga, maaari sabihin natin na mga pauna lamang po ng mga senaryo, kaisipan nila, pero hindi pa ho ito, kumbaga, magdidepende po talaga sa pangyayari sa panahon na naandadiyan na yan. Pero ang lahat ng ito, ano naman ang effect sa bayan? Kasi kung ikaw ang Pangulong Marcos, sa iyong SONA sa July, sa pinaka 4th Monday of July, yan ang pang-apat mong SONA. So, dalawa na lang SONA mo. And then, meron ka ng 20th Congress na, by the way, may ilang mga kongresista ngayon, na baka din, nag-loyalty check, baka din yung iba, abangan natin sa 20th Congress, baka mag-iba na rin ang ihip ng hangin. Bakod na.